Konnichiwa. Tara, kape tayo. Kwentuhan. Kanina, habang papunta kami sa trabaho, may nag-message sa akin, 5 AM ng umaga. Sabi niya, Ohayo gozaimasu. Tinanong niya ako, saan ako papunta? Papunta na akong trabaho. Ayun, nagkakwento kami. Ang tanong niya sa akin, paano ba mabuhay ng literally, mabuhay ng mag-isa sa abroad, especially sa case namin, paano mo lalagpasan yung mga struggle, emotionally, financially, ano yung mga gagawin mo. Kasi siguro may pinagdadaanan or out of nowhere na itanong niya. Kasi alam niya na matagal na ako dito sa Japan. Of course, syempre nagkaroon ako ng past relationship, meron akong mga pinagdaanan, but now I'm still single. Yun nga, isa ako ngayon dito sa apartment ko dito sa Japan. But ngayon na nga, dumating time na meron din ako nakasama sa buhay, hindi nga lang nag-success, pero sa mahabang pakipagsapalaran ko dito sa Japan, yun nga, mag-isa ako, almost single, although may family ka, may kasama ka sa minsan-minsan, lumalabas, mga kaibigan, but still single ka pa din. Hindi ko lang nasagot kanina agad kasi kami, along the way kami, papunta kami ng trabaho, nasa expressway kami ng Tokyo. But yung tanong niya sa akin, dinaan ko lang sa biro, sabi ko na lang, pre, maaga pa. Kaya mo, pag nakapagkape ako, baka pumasok sa isip ko yan. Then, naisip ko nga yun, kanina habang pauwi, ina-analyze ko. Siguro ang mga may bibigay ko na lang na konting opinion or maybe advice. Paano ka mabubuhay ng exactly na magtagal ka, siguro yung consistency, no? Consistency sa lahat ng bagay. Sa emotion, sa financially, sa mga tao sa paligid mo. For example, talagang darating sa iyo yung time dito na may stress ka, financially, kahit na anong laking perang papasok sa iyo, kahit na gaano kalaki yung mga darating na pera, kung may mga bonuses or may mga racket ka na biglang nag-boom or sahod mo mataas, masaya kasi nga marami kang pera at the same time marami kang plano, marami kang mabibili, pero darating din yung time na mas zero ka, whether you like it or not. Hindi yan hindi yan na paghahandaan. Kumbaga darating yon na time na expected mo na yung mga marami kang bayarin, especially dito sa Japan, napakataas ng taxes. Almost kalahati na ng part ng buhay mo taxes dito. Ngayon, darating yan, yung mga time na yan, mga bayarin, kasama na yung bayarin, kasama na yung mga responsibilidad mo. Tulad ko, meron akong 3 kids. Ngayon, mga bayarin, lumadating, may college ako, isa. Pag dumating na yung tuition fee, plus yung bayaran, may mga dumarating pa dyan na unexpected, nasira yung cellphone, or may mga babayaran na ganito. Siguro ang maganda talagang gawin mo is pag may dumating na pera, magtabi ka. Tapos, wag mo muna isipin yung mga bagay na
pwede mong bilhin or pwede mong makakasaya sa'yo for the meantime. Pwede mong gawin na i-divide mo muna yung pera. Kasi ang gagawin mo, ibayad mo muna lahat sa mga excess na bayarin mo na pwede mong bayaran. Hindi dahil sa sobra-sobra yung pera mo, kundi pagdating ng time na konti lang yung pera mo na papasok sa'yo, meron kang hassle, hindi na siya dadagdag sa problema mo. Hindi mo na siya papatong na meron kang iba pang dapat bayaran kasi nabayaran mo na. Doon. Second, hindi na masamang bilhin yung gusto mong bilhin. Basta, possible na sobra yun sa budget mo. Nabayaran mo na yung excess mo, na kaya mo pang gipitin yung budget mo para sa susunod na darating sa'yo na pera. For example, sahod or bonus or kung ano man yan, racket. Bilin mo. Or kung mabibili mo, kasi dito sa Japan may mga second hand. Kung makakabili ka ng same but used, bakit hindi? Pwede naman. For example, relo. Ang dami ditong mga ganang relo na used. Pwede mong benta, pwede mong bilhin na mas makakamura. Ngayon, second, yun nga, pag nakapag-budget ka ngayon, second dyan, yung pera mo, as long as may matatabi ka, kahit konti, kahit na magkano pa yan, kumbaga sa peso, kahit peso pa yan, may tabi mo. Convert mo siya sa peso, ipadala mo doon, may mahuhugot ka pagdating ng time. Kung gusto mong lumabas, mahuhugot mo yun, or kung gusto mong nabibiling ka, or kung may darating na emergency, yun yung pwede mong gawin. Ako, meron tinuro sa akin yung dati kong sensei. Meron siyang libro eh. Every sahod nilaligyan niya ng 1,000 yen. Yung libro. Hindi mali, kasi sa sahod niya, yung 1,000 yen is napakaliit na bagay lang nun. Kumbaga, hindi mo iindahin yun kung papasok yun sa ilalagay mo siya. Hindi mo maiisip na masakit. Kumbaga, may ilalagay mo yun na magaan sa loob mo. 1,000 lang yan. Ibili mo lang yan sa 7-Eleven ng kung anong gusto mo, ubos yan. Actually, 3 beer lang yan dito. 3 can lang yan. Or mas mahal pa yung beer. But pagdating ng time, nakita mo, makakapal yung books. Kung ibig sabihin, dumadami yung nilalagay mo doon. Yun yung, wag mo na siyang dagdagan na pag may pera ako, lalagyan ko yun ng malaki. Kasi pag naisip mo malaki din yung pera na yun. Naisip mo na pwede mong kunin, kunin ko muna to. Kasi kailangan ko, palitan ko na lang maliit. Parang wala ring sense. Lagay mo yun, ngayon, itabi mo siya kung saan sa hindi mo napapansin. Promise, maaalala mo siya pag sahod mo. Pero pag kailangan mo, may mga bagay na gusto mong bilhin na hindi mo naman talaga kailangan, hindi mo siya may isip kunin kasi mawawala siya sa isip mo kung saan siya nakalagay. Yun yung natutunan ko sa sensei ko. Siguro isa pang bagay doon, maglagay ka talaga ng pera sa bangko. Lumaki yung sahod mo or talagang i-budget mo, lagay mo na pagdating ng time, mabubunot mo siya. Ngayon, na-apply ko yung financial na yan. Pag single ka kasi, financially, wala kang matatakbuhan. Yung family mo,
swerte na lang, pag yung family mo matulungan ka, pero hindi lahat ng oras nasa tabi, at hindi lahat ng oras, at hindi rin lahat ng time na meron sila, at minsan talaga, mas gipit pa sila sa iyo, mas kailangan pa nila yung pera. Minsan yung hinihingi mo ng tulong, mas kailangan niya nga yung tulong. Kumbaga, siya nga naghahanap ng tulong, tapos hihingi mo ng tulong. Ganun na nangyayari. Huwag mong expect na yung family mo tutulungan ka dahil kipit ka o dahil ano. Hindi dahil sa masama yung ugali nila. But, hindi talaga pare-pares ng level yung buhay nyo na kailangan kang tulungan. And, lalo kung nasa abroad ka, ba't kailangan mo humingi ng tulong sa labas kung ikaw ngayon nasa abroad? Masama ba yung attitude na sasabihin nila sa'yo na ikaw yung nasa abroad, ba't ikaw nanghihingi ng tulong? In reality, yun naman talagang totoo na ikaw yung nasa abroad, ba't ikaw manghihingi ng tulong? Ibig sabihin, nangyari sa'yo. Pero kailangan mo talaga at yung pamilya magang naman, kahit hindi. Tapos, ayun, yan, kaya pag single ka, pag nagkasakit ka, instead na humingi ka ng tulong sa mga friend mo, no, sa mga kakilala mo, dahil ano, di at least may mailalabas ka. Huwag mo kalimutan magkaroon ng mga health insurance dahil importante yan pag single ka kasi imagine mo pag meron ka madaling magbigay pero pag wala ka ang hirap maghanap ng tao na makakatulong sa'yo lalo pag may sakit ka. Kung meron kang insurance pwede kang magpakina, pwede kang tulungan pa paano ang gagawing system, mas madali sa kanila na tulungan ka sa ganung way kaysa sa tulungan nga financial. Ngayon, emotionally, yung emotion para sa akin, ano lang yan eh. Kailangan mo i-balance. Kasi, siyempre, ano eh, darating yung time na masaya ka, tuloy ko dumating yung time na marami akong kasama sa buhay din. Nagkaroon ako ng mga kaibigan dito na minsan hindi, in reality, hindi naman talaga totoong kaibigan mo. Masaya lang, pero hindi mo lang talaga kaibigan yung iba na yun. Ngayon, although may makikilala ka ng mga totoong tao na magiging kaibigan mo na hindi ka pa-plastikin, may mga ganun naman tao din sila. But in the end of the day, mag-isa ka pa din sa buhay. Ngayon, may mamimit ka, may kakaroon ka ng girlfriend o boyfriend, kakaroon ka ng masaya, kasama, pero hanggang kailan yun? Kung darating sa happy ending, why not, di ba? Pero kung darating yung time na single ka, yun yung magiging kailangan mong labanan kasi mag-struggle ka. Emotionally, kailangan mong i-balance kasi mas importante na kailangan mo unahin yung work mo. Kasi, usually, pagka nandito ka sa Japan, yun yung, o sa ibang bansa, yun yung priority mo, yung trabaho. Ngayon, ma-down ka, may stress ka, hindi ka makapag-isip na maayos. Paano ka makapagtrabaho na maayos? Madadala mo pa yung problema mo sa trabaho. Yung emotion na yan, dumaan sa akin yan ng maraming way. Pero, minsan talagang pinalalagpas ko na emotion. Pero, hindi ko iniiwasang minsan pag kailangan mo umiyak dahil problema, dahil ano, hindi mo talaga kaya. Wala, mapapaiyak ka eh, kahit na hindi mo gusto. Lalo kung ano ko eh, medyo may emosyon ako pag galit ako, sobrang galit, gusto kong manakit, gusto kong manaksa ako, gusto kong makipag-away. Pero pagka medyo usapan naman ng malumanay, medyo emotion pagdating sa mga pamilya, pagdating sa mga anak, kung na umiyak na ako, teary-eye na ako, masyado na akong down pagdating dyan. Pero pagdating talaga ng time na kailangan mo siya isang tabi,
at ilagay mo yung emotion mo na kailangan mo nang gawin sa araw na yun, yun ang gagawin mo. Kasi parang task ang gagawin mo sa emotion mo. Na kailangan mong gumising sa umaga at magtrabaho. Huwag mo muna siya isipin. The best way na habang ganun yung emotion mo, take a deep breath talaga. Huminga ka ng malalim. Tapos kung ano yung makakatulong sa'yo na inom ng tubig, magbasa ka ng mas okay na makakatulong sa'yo habang inaano mo yung emotion, pinaprocess mo. Or manood ka. Basta gawin mo lahat. Ngayon, pagdating ng time na pwede mo naman siyang balikan. Hindi naman masama na balikan mo yung emotion mo na yun. So, tsaka may analyze. Ano nangyari? Ano bang gagawin ko? Kailangan mong mag-balance pagdating sa emotion. Kasi hindi ikaw yung talo pag pagdadaanan mo. Hindi mo nalagpasan yung pinagdadaanan mo. Imagine mo pag na-down ka, ang tingin sa'yo nila is loser or kasalanan mo yan, nagpa-down ka, hindi ka lumaban or ganyan talaga yan, mahinang nila. Kaya kailangan mo siyang paglabanan kasi para sa'yo din yun. Hindi pagka nakaya mo siya, pag natapos na struggle mo, makita mo na worth it pala din yung nangyari na isa ako, natapos ko yung problema na yan. Kung hindi ako makakaahon sa ganyan, na-realize mo, na-clear yung water na hindi pala healthy sa'yo yung mga ganong relasyon or hindi pala maganda talaga. Dapat tapusin na. Or may mga problema sa family, dapat talaga ayusin. Ganun na lang gawin mo. Kaysa maglugmok ka, kaysa may mga kapatid ka na negative or family ka na narcissist. So, pansinin niya kasi hindi ka mananalo. Lumayo ka, iwasan mo. Gumawa ka ng paraan na makakahinga ka. Hindi mo kailangan, ito importante ito hindi mo kailangan makipag-usap o makipagtalo, huwag mong gawin kasi hindi makakatulong sa iyo. Kung kailangan mong iwasan para lang hindi kayo magtalo, iwasan mo na lang kaysa makipagtalo ka, hindi lalo sa mga narcissist. Hindi ka naman mananalo, sasama lang loob mo, yung argumento mo walang patutunguhan. Isipin mo, at least nasabi ko yung nasa loob. Ang tanong ba, nagkaroon ba ng value yung sinabi mo sa kanya? Yung alam mo naman hindi worth it yung pagtatalunan mo. Isang tabi mo na lang, ipanalo mo na siya. Parang 1 plus 1 equals 10. Sige, yun kung yun yung gusto mong sagot. Ganun na lang ang mas maganda. Yun, pagdating sa ito, importante ito, yung physical, katawan, sa kalusugan. Kung nasa ibang bansa, mas okay na mag-ano ka. Mag-isip ka ng healthy living. Huwag mong isipin yung kasama mo lagi nagiinom, masaya sila, inuman, nangiinggit. Masaya kami dito. Di okay, di masaya kayo. Ganun lang. Kasi naranasan ko na yan lahat. Especially doon sa Japan. Ang dami dito na pakita lang nila yung masaya sila. Pakita nila yung mga, meron akong ganito. Meron kami, dito kami, masaya kami, nagiinom kami, nag-ilog kami, or sa party kami, masaya kami. Para bang iinggit ka or ikaw yung laman ng usapan niyan kasi nga ganito ganyan. Huwag mo silang intindihin. Kung hindi naman big deal yan And then, pantay-pantay lang kayo niyan dito. Nagsasaya lang yan. Nagkataon lang na marami siyang kasama na kolokoy na gustong makijoin sa kanya. Dahil nalulungkot din yung mga yun. Pero pag naghiwa-hiwala yung mga yun, dala pa rin nila yung mga problema nila.
yung magkaroon pa ng problema, lahat pa sila mag-aaway-aaway na, ang dami na nangyari yan. Paglabas yan, kanya siraan sila, kanya-kanya ano. Meron pa nga akong dito na ang tagal mong kasama. Talagang parang nagsimula kayo. Pagdating ng time ang kinuwang mga kumpare, yung mga kakilala niya lang. Talagang yung mga kababagong kakilala niya lang. Konyo-konyo, mga parang mga burgis. Wala lang, natawa lang ako. Ini-invite ako dun sa binyag. Tapos ni kanino, tapos pag hindi ka invited, huwag kang pumunta. Parang ganun. Hindi ako pumunta kasi iso plastic ng tao na to. Tapos tumawag sa akin, punta kayo dito, ba't hindi kayo pumunta? Ang ginawa ko, kasama ko yan ako, nag-mall kami. Mas maganda pa, mas ano pa sa pakiramdam. Kaysa sumama ka sa mga ganun na negative na tao na mangyayari sa buhay. Ngayon, pagdating ng time, yung mga kinikilala niyang kumpare, sinasaksak din siya sa likod. Yun, haaway niya pa yung ibang kumpare niya. Ganun talaga yung buhay. Feeling nila, okay yun. Dumadating yung time na yun. Ngayon, ang gagawin mo pag sa health mo, magano ka, mag-exercise ka, mag-jogging ka, lalo pag sa ibang bansa ka, may time ka, magano ka, mag-healthy living ka. Hindi na masama lumabas, uminom. Kung kaya mo naman, hindi na masama mag-party kung kaya mo naman. Kung kakayanin, but most of the time sana mag healthy living ka kasi pag tinamaan ka sa health mo, lalo sa malayo ka, lahat problema, financially, physically, emotionally, kasi malayo ka sa lahat ng bagay sa pamilya mo, sa lugar mo, sa bansa mo, sa ano, mas lalong dadagdag yung sakit mo. Tsaka ito lang napapansin ko, the way na nagiging healthy living ng mga tao na nasa ibang bansa, the way na mas maayos silang mag-isip, mas maayos silang mag-deliver ng mga process, most of the time yung mga businessman na OFW, sila yung mga healthy living. Totoo lang, medyo, correct me if I'm wrong, pero parang ganun yung nangyayari. And then, yun nga, pagka may nararamdaman, pa-check up, huwag kang makakalimot magkaroon ng health insurance. Malaking bagay yan sa ibang bansa, yung health insurance. Kasi pag wala ka niyan, pag the time na nagkasakit ka, pag kahit anong dami ng pera mo sa bangko, ubusin lang ng health insurance. Yun ang nangyayari. Kaya gaya mo physical, mag-gym ka, o kahit hindi ka nag-gym, tumakbo-takbo ka lang, maglakad-lakad ka. Ako, ang ginawa ko, kasi dati nagbabike lang ako, or naglalakad ako ng almost 1 hour. Meron akong kamag-anak dito malapit sa lugar ko, siguro may mga, pag nilakad mo siya 30 minutes, di balikan 1 hour. Nilalakad ko yun. Pumunta ko, kwento, tapos babalik ako. O kaya, bumili ako ng bike dati, nagbabike ako. Ngayon, nahuso dito sa Japan yung Uber. Tinilit ko magkaroon ng appli. Parang win-win situation na parang nag-gym ka na or nag-ano ka na, nag-exercise ka na, kumikita ka pa. Ganun yung ginawa ka. Actually, nung huli, hindi ko na siya ginawang parang exercise. Naging nakatulong po sa akin financially talaga. Laki din ang pasok ng pera sa akin. Ngayon, dun, lahat ng sinabi ko, dun ako nagsimula nung nagkaroon. Kasi, hindi naman ako sa, mamalis, pero dumating din talaga ako sa time na waroy akong tawagin dito, medyo
bata ka, nandito ako sa Japan, bata ako, medyo bago ako dumating. Magulo din ako, hindi ko na alam paano yung takbo ng buhay. Ano din ako, parang ligaw, parang nahanap ko rin lahat, paano ako magsisimula, paano ako paano ako paano lahat gagawin ko, process by process. Pero yun nga, tapos dumaan pa ako sa mga ang kasama mo sa paligid, negative lahat. Para bang hindi maganda yung vibe lahat. Parang mga Pilipino na wala talaga negative. Kaya yun, mas lalong English na maayos, mas lalong napasama yung sistema. Although, one thing na mas lalo sa malayo ka sa ibang bansa ka, work hard talaga, magtrabaho ka ng work hard. Hindi lang yan dahil para kumita ka kasi lalo dito sa Japan, mas lalong gumagaling ka magtrabaho, pinag-aaralan mo yung trabaho, nakikisama ka. Pag work hard, hindi lang yan yung magaling ka magtrabaho o magaling ka sa skills o magaling ka sa lecture o magaling ka sa Japanese. Lahat yan eh. Kasama yan sa wala kang absent, wala kang late, nakikisama ka sa mga katrabaho mo. Yun yung work hard eh. Ngayon, kailangan mong gawin yun. Hindi lang dahil sa kailangan mo sa financial. Pag dumating kasi yung time na yun nga, nagkaroon ng emotional problem, magkakaroon ng minsan mawawala sa iyo yung trabaho. Hindi ka nawawalan ng trabaho o nagkakaroon ka agad ng trabaho, hindi dahil lang sa may kaibigan ka o hindi lang dahil sa pakikisama, hindi. Alam mo sa sarili mo, may kapasidad ka na kaya mong tumalon sa ibang trabaho, kaya mo na mag-iba ng sistema ng trabaho, kaya mo makisama or may mga kaibigan ka na kaya mong pumasok doon sa trabaho nila, kaya mo lumebel. Yun lang talaga gagawin mo para magkaroon ka ng ibang sistema pagdating yan. Work hard. Trabaho ka lang na magtrabaho. Yun, tapos mag-gym ka, tapos mag healthy living ka, mga food. Ito sa ibang bansa. Dito sa Japan, healthy yung mga food dito eh. Wala kang problema. But, ang mamahal. Dito baliktad. Yung mga processed food, sila yung mga mahal. Sila yung mga ang hirap i-achieve kung baka maubos agad yung pera mo. Pero, yung mga processed food, sila yung mga mura. Mali pala yung mga processed, sila yung mga mura. Sila yung mga madaling bilhin, kaya ng pera mo, kaya ng ano mo. Kumbaga, marami ka na mabibili sa kaunting halaga. Pero yung mga fresh food tulad ng gulay, ng fish, ng karne, sila yung mga expensive, grabe sa tax. Sila yung mga pag binili mo, konti lang mabibili mo. Actually, tomato rito, hindi nga nung mabili nung mga Pinoy. May sinigang yan ng mga walang kamatis. Hindi yan nag-ano kasi mahal talaga siya. Yun yung mga healthy living na pwede mong gawin. Tapos kumain ka ng mga ganun. Kaya dito walang problema yung mga food. Medyo mga dito, mga fresh yung mga food dito. And then, siguro last ang gawin mo talaga, ang pinaka-best, hindi mawala sa'yo yung kindness, yung kapwa-tao, yung sa kabilang lahat ng negative na
nangyayari, still positive ka pa din. Tapos yung mga tao na nasa baba mo, kahit anong nangyayari, kahit yung mga negative yung mga tao, may ano ka na lang, magiging thankful ka na lang, huwag na lang sila pansinin. Pwede mo ba rin maging tao sa kabila nung nangyari, kasi hindi makatulong sa iyo. Ngayon, magbasa-basa ka, kung ano yung mga pwede mong basahin. May mga ano dito, kahit ibang religion, magsimba-simba ka. May mga time kasi dito, Sunday, may trabaho. Hindi naman kung kaya mo na gawing regular, simba, di magsimba ka. Kung hindi naman, at least nakakapagsimba ka. Nagdadasal ka. Kasi malaking bagay talaga siya. Hindi siya pag nag-pray ka o nagsimba ka, nabawasan ba yung problema mo? Hindi naman agad. Actually, yung time na lang yun, para lang lumabas na gumang yung loob mo. Nagkaroon ka ng wisdom na kung paano gagawin, hihinto ka sa sistema, mag-ano ka, kakalma ka, maayos mo lahat. Ang ganun. Kasi parang binibigyan na niya ng wisdom kung anong daan mong gawin. Ganun yung pinaka the best na gawin mo habang nasa labas ka ng bansa or mag-isa ka sa buhay. Ngayon, being single is not alone or is not lonely people, ganyan. Hindi porket mag-isa ka sa buhay, single ka, malungkot na yung buhay mo. Actually, parang parehas lang yan na cycle. Masasabi nga ng isang doctor na si pagka nasanay ka na maging single, nakakatakot. Kasi parang magiging habit, i-enjoy mo na yung maging single, na realize mo na mas importante ka pala kaysa sa mga ibang bagay. Mas dapat mo palang pahalagahan yung sarili kaysa sa ibang bagay. Habang nasa ibang bansa ka, habang mag-isa ka, mag-balance, gawin mo yung pinaka-best thing, yung balance yung sarili mo. Ngayon, yung hindi importante na may pera ka, wala. Hindi issue yun. Actually, basta marunong ka magtrabaho, masipag ka, nasa paligid mo, mga mukhang pera yan o mayabang sa pera, kaya mo lang sila. Kasi, yung tanong dun nagiging masaya ba sila? Kompleto ba yung kasiyahan nila, di ba? Siguro may pera tapos kind ka pa, masaya ka talaga. Pero kayabangan lang naman, puro iniisip mo lang na may pera ako. Paano i-maintain? Kapagod yun. Kung down ka dahil wala kang pera, okay lang. Lalo na sa abroad ka. Kayang kumita ng malaki sa isang mo lang, sa isang sipag mo lang. Yung may pera ka na, okay na, makakano ka na, ipon-ipon ka. Ang wala pa naman, hindi rin isyong matagal ka na, wala ka pang pera. Alam ba nila kung ano yung pinagdaanan mo? Alam ba nila kung ano yung na-process mo? Alam ba talaga nila kung may pera ka o hindi? Di ba? At the end of the day, ikaw lang nakakilala sa sarili mo. Ngayon, i-judge ka nila at papayag kang i-judge nila, wala, malulus ka lang, mawawala ka lang sa linya. Kaya mo silang isipin kung anong gusto nilang isipin. Continue ka lang. Parang ganun lang yung buhay nang mag-isa sa abroad o mag-isa sa buhay. Hindi lahat ng bagay na nasa'yo as being single, pero hindi rin lahat ng bagay wala sa'yo. Ganun lang gagawin mga parts. Ulit ko ngayon, maaga kami umuwi, kapi-kapi lang.
Minsan mag-open ulit ako. Actually, kaya ako nag-open ngayon kasi yung t-shirt kong South Clothing Line, ayun na, pinaprocess na. Kung sinong gustong order, sinong gustong bumili, PM lang. Papakita ko sa inyo kung ano yung design, kung ano yung mga magiging design pa namin. Ang plano namin is magkaroon kami ng market dito sa Japan at saka sa Pilipinas. Ngayon, unti-unti, makukuha namin yung market na yan. Magiging first Filipino tayo na magkakaroon ng clothing brand line dito sa Japan. Yun yung goal namin. Sana dumating. Guys, kita-kita ulit tayo. Kape tayo. Kape.